Guys, kwentuhan muna tayo ha. Okay? Dito. Guys, nga pala, ang stay pala namin dito sa Humaling Island ay 5 days, 3 nights. So yun, ganun kami katagal nag-stay. So kami ay nanggaling sa Montalban, Rizal. Okay, so ang oras ng biyahe mula Montalban hanggang Port Quezon. Okay, ano lang, umabot kami ng 5 hours. Gamit namin ay single Yamaha Gravis. May stopover kami kasi naabutan kami ng ulan. So ano yung mga dala-dala namin? May dala kaming tent, isang malaking bag, tsaka isang bag na backpack para sa aming mga damit. So yun yung dala namin. Sa likod yung tent, and then yung bag ng tent, and then sa harap naman yung aming gamit. Okay? So, pagdating namin, galing kami Montalban, di pagdating namin ng Ungos Port, Quezon. So, pagdating mo doon, meron ng magtatanong sa'yo. Kasi yung motor, pwede mong iwan at dalhin. So, pwede mong dalhin dito sa isla ng Humaling. O kaya naman, pag hindi mo carry, pwede mo namang iwan doon sa may Ungos Port. So, pagdating doon, meron namang magtatanong sa'yo na kung iiwan mo ba yung motor mo o dadalhin mo, ibabangka. So, kung iiwan mo, merong pag-iiwanan doon, kaya lang may bayad. 100 per day. So, kung 5 days kami dito, magbabayad kami ng 5 days, so 500 yung bayad ng parking fee doon. Kasi may babantayan naman. Okay. Meron doon, magtatanong naman doon. Dadalhin nyo, iiwan. Ngayon naman, kung dadalhin yung motor ninyo sa Humaling, kung gusto nyong dalhin, pwede naman. Kasi pwedeng ibangka. Pero, first come, first serve po yun. So, hindi siya pwedeng i-book kagaya ng tao na i-book mo siya, alam ito yung passenger, ahead of time. Okay? So, yun, pagkasasakyan, first come, first serve. Okay? Ngayon, pero dapat kung pupunta kayo ng Humaling, dapat unang-una, meron na kayong contact na resort dito. Kasi kailangan iyon. Tatanungin kung anong resort ka, saan resort ka nang galing. Okay? So, ngayon kami, sa Humaligaya Beach Resort kami nagpa-booking. Okay, so, doon kami. Contact namin si Ate Vanessa. Hello, Ate Vane. Tapos, maganda daw yun, nakapag-book kami ng maaga kasi 3 to 5 days kailangan ma-book na agad doon sa bangkang sasakyan. Kasi sila yung magbubook, yung mga may-ari ng resort, kanila. Okay? Para may siguradong sasakyan ka. Kapag pumunta ka dito na wala kang booking sa bangka, hindi mo didelay yung ano mo. So, dapat meron talaga. Okay? So, ano pa? Magkano ang bayad sa resort? So, kami kasi, we stayed dun sa Maligaya Beach Resort 5 days, 4 nights. So, upon checking kung may available pa ba na cottage sa kanila, kaya Ma'am Bane, nung pwedeng matutulugan namin, full booking na sila. So, ang ginawa namin, tinanong namin kung pwede bang mag-tent pitching. So, may tent, pwede. Sakto. Kaya nga may dala kaming tent. So, yung 3 days, 2 nights namin, nag-tent muna kami. Free ba yon? May bayad po. Magkano po per day? Per day, actually per day. Yung 3 days and 2 nights na yon, 300 na yon ang bayad
per head yun. So, dalawa kami, 600. Yun na yun. Tapos pala, pagdating mo dito sa may resort, merong bayad syempre ang, may bayad 100, parang entrance fee sa resort. Okay? So, ano pa? Yung question. Yung cottage magkano? Pagdating naman sa cottage, 3 days din yon, 3 days and 2 nights. So, may bayad yon. 800 naman ang 2 packs ng 3 days, 2 nights per head. 800 pesos. So, dalawa kami, 1,600. May cottage. Ano-ano yung meron doon sa loob ng cottage? May isang electric fan, isaksakan sa loob, pwede kang mag-charge. Okay? May kama, isang kama, may yung pang queen size. Okay, tapos sa harapan ng cottage, meron siyang kainan. Pero alam nyo, dun sa Maligaya Beach Resort, recommended ko siya kasi, bakit? Harap talaga siya ng beach. Guys. Tapos, andalang palang naliligo doon. Alam mo yung, andalang ng tao dito, pero ang ganda pala dito, guys. Hindi ako fan ng maligo sa dagat. Pero nung nakita ko to, Diyos ko, nagbago yung point of view ko. Sabi ko, ay, sarap pala ng dagat. Pagkaganito. Walang ito yung sand. Ayan. Ganda, diba? Ano pa yung question? Pagkain. So, kung may pagkain, doon kasi sa resort na pinagstayan namin, 180 per meal per head. Okay? Per meal at per head siya. So, breakfast, lunch, and dinner. So, ang nila doon, ang process nila doon, kung kakain ka, magsasabi ka ahead of time kasi binibili nila. So, fresh talaga na bagong luto. Pati yung mga isda na kakainin mo, bagong bili talaga sa palengke. Kaya dapat, magsasabi ka. Okay. Ang babait nila doon, yung nanay ni Ate Bane, siya yung cook. Ang bait nila nanay, kasi sobrang nila, alam mo yun, sobrang maasikaso, mahina akong magsalita. Okay. So, pagdating namin dito, yung first day namin na ginawa sa Humalig, nagpahinga muna kami guys. Pagod kami sa biyahe, ang haba eh. Then, kinabukasan, lumibot na kami. So, 5 island yung nilibot namin. Ano yung mga island na yon? So, Little Boracay. Wala. Ayan yung asawa ko. Ano yung mga island na yun? Ayoko pa. Pinado kami guys. Ayoko pa guys. Gusto ko dito. Ang ganda. So, nagpunta kami ng Little Boracay, Little Batanes, Turtle Island, Golden Sand, tsaka Puno ng Walang Forever. So, 5 yon. Guys, pagka nilibot kayo ng tour guide, may bayad, syempre. 800 per head. So, dalawa kami ng asawa ko, 1,600. Diba? Ano pa? May entrance fee ba? Meron pong entrance fee. Sa Puno ng Walang Forever, 20 pesos. Sa Golden Sand, 50 per head. Little Boracay, 30 pesos. Sa Little Batanes, 100 per head. Ayan. So, yun. Guys, maganda dito. Recommended ko. Actually, nasa gilid tayo ng Little Batanes. Actually, andito nga kami sa gilid ng Little Batanes. Nag-stop over kami after namin mag-fishing kasi nga medyo nahilo ako. Tapos, guys, kung ang tanong nyo, may snorkeling ba? May mga pwede bang gawin island hopping? So, parang tour lang sila. Pero kami kasi, nag-rent kami ng boat ngayon para mangisda sana. Kaya lang nahilo kami. Tapos yung alon medyo mataas. Kaya
nag-stop over muna kami dito para mawala yung, ano ko, yung hilo.